Ayan, sige, sige, sige. Good evening, good evening. At ang ating kapitana, okay, Ma'am Ika Shin. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ma'am Angeline Agnes, Jenny Beth Tejedor, Christopher Futalan. Ayan, sige, sige. At Ma'am Jamaila Cabelleza. Ma'am, ayan, sige, sige. Good evening po sa ating lahat. So, okay, start na tayo. Okay, number 1. Which philosophical diagram in research emphasizes subjective experience and the construction of reality by researchers and participants? Is it essentialism, existentialism, is it constructivism, or pragmatism? Ayan. Ang research kasi parang teaching approaches din ang ano niya parang teaching approaches in social studies tapos pinag-mix mo with the research. Kaya parang siyang prof ed talaga ang labanan dito. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds to answer this. Good evening from Bataan. Ayan. Habang nag-answer kayo, hahanapin ko muna ang aking magic pamukpok. Okay, simulan na natin ang pag-rationalize sa ating number 1 or first question ngayong gabi. Which philosophical paradigm, ang I, si OA, which philosophical paradigm in research emphasizes subjective experiences and the construction of reality by researchers and participants? Ayan, i-check natin ang comment section. Okay, may sumagot ng letter D. May sumagot ng letter C. Ayan, may nakita akong sumagot ng letter B at letter A. Oh my God. Oh my God. Number 1 pa lang po. Ayan. Very, very, okay, medyo napariwara ang buhay ng ating mga kapitbahay. Number 1 pa lang. Fruit salad tayo agad. Fruit salad tayo agad. Easy lang po yan. Ang mga isim-isim na yan, madali lang po yan siyang tandaan. Kapag easy lang po yung, okay, easy lang siya tandaan, promise. Okay, so, isa-isayin natin to, add one out tayo. Start. Okay, which philosophical paradigm in research emphasizes subjective experiences and co-construction of reality by researchers and participants? Ang una nating aalisin dyan, syempre, ang mga sumagot ng letter A. Okay, kasi when we say essentialism, ayan, okay, dyan pa lang po sa term na yan, essentialism, kunin mo na po yung root word, saan siya nag-start? Essential. So, ito po yung research, ayan, or ito yung teaching approach, ayan, or paradigm, philosophical paradigm na kung saan ang kanyang focus po is magbigay, okay, mag-teach po ng mga pinaka-essential lamang, okay, na kailangan ng respondent or ng mga estudyante. So sabi nila meron tayong 3 R's when we say essentialism. Reading, writing, arithmetic. 3 R's, reading, writing, arithmetic. Pero ginawa nilang 4 R's ngayon, dinagdagan nila ng right conduct. Reading, writing, arithmetic, at right conduct. Pero, ayan, sige. Okay. Sige, alisin natin itong essentialism. Meron na lang tayong letter B, letter C, at letter D. Pero hindi tayo papasok sa letter A. Ayan, hindi tayo sasagot ng letter A. Kung letter A ang sagot mo, out na tayo agad. Pasok tayo ngayon sa next. Ayan, existentialism, constructivism, at pragmatism. Sige.
Ayan, ang next nating aalisin, syempre, ayan, etong existentialism. Kasi nga, kung i-check natin yung tanong, ang hinahanap dito kung ano daw yung nag-e-emphasize ng experiences ng bata at nako-connect niya ito sa present, sa reality, present time. Example, gusto kong matutunan mo, okay, ako yung teacher, okay, ako yung teacher or ako yung researcher, gusto kong, ayan, mag-gets mo ang sasabihin ko, sabi ko, mayroon akong nakitang great white shark. Alam mo, okay, past experience mo, alam mong itsura ng pating. Pero hindi mo alam ang klase ng pating na great white shark. Kaya kinuha mo yung itsura ng pating sa past experience mo, okay? Nag-drawing ka ng shark sa utak mo. Sabi ko, great. Palakihin mo ang pating na yan, lagyan mo ng puti. Okay, ganyan ang itsura ng great white shark. Something like that po. Something like that po, ayan. Okay, constructivism po yun ang hinahanap. Okay? Ini-integrate mo yung past knowledge mo para matutunan mo yung present knowledge. Kaya letter C po ang sagot natin. Ang existentialism kasi, ayan, freedom yan. Okay? May karapatan po, may choice po ang bata. Okay? Next po, kapag sinasabi naman nating pragmatism, ayan, kapag sinabi nating pragmatism po, learning by doing. Okay? Si pragmatism at si progressivism magkakambal. Kasi isa lang po ang gumawa niyan. Okay, ang proponent po ng progressivism pati pragmatism po ay si John Dewey. Naniniwala po siya sa learning by doing. Ayan. Pero ayan, since naibigay ko naman ang proponent ng pragmatism, ibibigay ko na rin sa inyo ang proponent po ng essentialism, existentialism as constructivism. Okay? Pragmatism, John Dewey. Essentialism, William Bagley. Ulitin ko, essentialism, William Bagley. Existentialism, Jean-Paul Sartre. Ulitin ko, Jean-Paul Sartre. At last one, constructivism po. Ayan, dalawa sila. Ayan, okay. Jean Piaget at Lev Vygotsky. Ayan, sige. Ayan, sa mga nagkamali, lumapit po kayo since number 1 pa lang kasi nagkamali kayo agad. Ayan, okay, pakinggan nyo ang sound. ASMR muna tayo. Okay, number 2, wag na sana tayong magkamali. Ayan. Okay. In experimental research, what is the primary function of randomization? Ayan, sige. To increase external validity, to eliminate all potential confounding variables, to ensure equal distribution of characteristic across group, or to increase the complexity of data analysis. Ayan. Okay, number 1 pa lang, bukol agad. Sige. Okay, number 2 tayo. Number 2, sana wala nang mabubukulan sa number 2. Ayan, habang sumasagot ang iba, ayan, sa mga tapos ng sumagot, paki-share po ng ating live. Ayan, paki-share po ng ating live para mas dumami po. Okay, tayo, na Soksay family dito, na nanonood sa ating live. Sige. Paki-share po ng ating live. Sige, focus muna tayo dito. Okay. In experimental research, what is the primary function of randomization? A, to increase external validity. B, to eliminate all potential confounding variables. Ayan, letter C, to ensure equal distribution of characteristic across groups. Or letter D, to increase the complexity of data analysis. Ayan, kung i-check po natin, ang sagot po ng taumbayan ay nasa letter C. Tama po ba ang letter C? Ayan, tama po ba? Yes po, very good po. Ayan, deserve po nating, okay, magsaya para sa number 2 dahil tama po tayong lahat. Letter C po ang ating, okay, sagot ngayong gabi sa number 2. Ayan.
Sige, sige. When may say randomization kasi, ayan, ang lahat ay may equal chance. Kaya ang lahat ay may equal chance, kaya may equal distribution din po ng characteristic sa bawat grupo. Ayan, pero ito focus tayo sa experimental research. Okay, sa experimental research, kapag gumagamit tayo ng randomization, okay, ang lahat ng characteristics, ang lahat ng variables ay may okay, may equal chance po, ayan, na masalang sa ating research. Ayan, yan lamang po ang ating sagot. Okay, yan lamang po ang ating explanation para sa number 2. Proceed po tayo sa number 3. Sige, sige, sige. Which of the following best describes the difference between inductive and deductive reasoning? A. Inductive reasoning moves from specific observation to general theories, while deductive reasoning tests general theories with specific cases. Letter B. Inductive reasoning is only used in qualitative research, while deductive reasoning is used in quantitative research. Letter C. Deductive reasoning involves forming hypotheses, while inductive reasoning only relies on data collection. And last, letter D, both are identical approaches to developing theories. Sige. I will give you 10 seconds to answer this one. Naku po, sinong nag-subscribe? Perfect ka man, ate. Thank you sa pag-subscribe. Sige, sige. May nag-subscribe. Bigla, na-shock ako. Okay, may okay, thank you sa pag-subscribe. Okay, focus muna tayo. Okay. Ang tinatanong dito, ano daw ang difference ng inductive reasoning sa deductive reasoning? Easy lamang po. Easy lamang po. Ayan. Okay, diretso na tayo sa sagot po. Okay, kapag sinabi nating deductive reasoning, general, okay, malaki siya. Malaking concept. Okay, deductive reasoning, malaking concept, nagsimula sa malaking concept, pero dineduct, lumiit siya. Kaya general to specific, deductive po yan. Deductive reasoning, malaki, deductive, at dineduct from general to specific deductive reasoning. Pero kapag specific to general, ayan, okay, dadagdagan mo siya. Inductive reasoning kasi dumami sila. Dumami. Ang specific, okay, na reasoning, nadadagdagan ng additional reasoning, additional, hanggang lumaki po silang lahat. Ayan, ayan, sige, sige. Ganun lang po yan siya, ka-easy. Kaya ang sagot natin is letter A. Pero may nakita pa akong sumagot ng letter C. Dalawa sila sa comment section. Ayan, bato-bato sa langit, ang tamaan, bukulan. Ayan, bukulan. Ayan, sige, sige, sige. Ganun lang po, ka-easy. Okay? Okay, kahit hindi na tayo magkaroon ng mnemonics, pero mas maganda may mnemonics para makalimutan. Pero I believe easy lang siya. Ayan, tandaan nyo lang, kapag deductive, malaking concept, dineduct, lumiit. Kaya general to specific deductive. Inductive po, ayan, maliit siya, pero lumalaki ng lumalaki siya. Ayan, sige, sige, sige. Nagets na ba? Ayan, sige, sige. Proceed po tayo sa number 4. Okay, number 4. Which of the following statement best describes an assumption in research? Letter A, a general statement that summarizes findings. Letter B, a statement partially accepted as true without proof. Or letter C, a statistical test used in hypothesis testing. Or letter D, a confirmed hypothesis based on evidence. Ayan, sige, sige, sige. Actually,
Actually, etong number 4 ay na-topic na po natin to. Okay, na-topic na natin to nung March 6 sa ating live. Kaya, ayan, dapat tama na po ang sagot ng majority dito. Kasi na-explain ko na ang difference between assumption, theory, at hypothesis. Ayan, sige, sige, sige. Okay, last 5 seconds para mag-comment. Ayan, at i-check na natin ang comment. Okay, ang sigaw ng taong bayan. May sumagot ng letter B. May sumagot ng letter A. Ayan, pero karamihan naman ang sagot is letter B. Ayan, sige, sige, sige. Okay, nabahagi po sa letter A at letter B po ang ating sagot. Sige, 80% letter B ang sagot, 20% letter A. Ano nga ba ang tanong? Okay, atin nang i-rationalize. Sige, which of the following statement best describe an assumption? Okay, tatlo lang po yan siya. Meron tayong theory, meron tayong assumption, at meron tayong hypothesis. Okay, doon tayo muna magsisimula. Ayan sa theory. Kapag sinabi nating theory, systematic understanding of a certain phenomena. Kapag sinabi na systematic, ayan, okay, matagal na siyang na-observe, may mga evidences ka na sa mga claims mo. Pero, ayan, kapag sinabi nating theory, tandaan nyo, yet to be proven. Hindi pa rin siya na-approve. Okay, hindi pa rin siya, okay, universally accepted. Kaya theory ang tawag dyan. Pero kay theory siya, marami na siyang evidences. Ayan, waiting to be approved daw, sabi pa nila. Okay, next tayo. Between assumption at hypothesis, hindi rin yan sila magkakambal. Iba rin po ang meaning yan. Yung isa, educated the guess. Yung isa, guess ng mga delulu. Ulitin ko po, kapag educated guess, ayan, educated guess, assumption. Pero kapag, okay, guess niya lang kasi gusto niya lang mag-guess, ang tawag yan, assumption, assuming, mga delulu. So, ang dito, hinahanap natin saan ba yung pinaka-delulu na sagots? Dito sa number 4. Okay? A general statement that summarizes findings, hindi naman. Hindi naman tayo nagsasummarize kasi nga nag-a-assume pa lang tayo. Okay? Letter D, a confirmed hypothesis based on evidence. Confirm agad? Hindi kasi nagdedelulul pa lang tayo eh. Kaya letter B at letter C, okay, statistical test used in hypothesis, hindi rin letter C kasi statistical test yan eh. Test yan. Kaya ang sagot natin dito, letter B. Letter B po ang ating magiging sagot. Ayan, always pong tandaan kapag theory, okay? Kapag theory, ano ang tatandaan natin? Theory, hypothesis, assumption. Kapag assumption, ayan, assuming lang, hindi siya educated ang kanyang pinagsasabi. Okay? Kapag hypothesis, educated guess. Okay? Educated guess daw siya. Okay? Kapag theory, ayan, medyo pangmalawakan, may ebidensya na siya, systematic na siya, at pero yet to be proven. Yan lamang po ang ating rationale sa number 4 at magpro-proceed na tayo sa number 5. Pero before tayo mag-proceed, ayan, okay, humihingi po ako ng kahit anong emoji po. Okay? Sa ating comment section para okay, malaman natin kung naiintindihan ba ng ating mga viewers ang aking pinagsasabi dito. Sige, sige, sige. Okay, before tayo mag-proceed sa number 5, help nyo po ako, i-share natin. Okay, i-share natin ang ating live. Sige, sige, sige. Proceed tayo sa number 5. What do measures of central tendency describe in statistical analysis? Ay, sorry, hindi ko daw napukpok yung number 4. Yes, may sumagot kanina ng mali, kaya deserve mong pukpukin. Ay, yan, nasira tuloy ang aking laptop. Sige, number 5. What do measures of central tendency describe in statistical analysis? Is it A, B, C, or D? Ayan. Ano daw po ang minimeasure ng central tendency? The overall spread of data, the most common or central value in data set, the relationship between two variable, or the variability of the data points. Ayan. A, B, C, or D. I will give 10 seconds to answer this.
Ayan, sige, sige, sige. Hindi na tayo magpapatagal. Okay, bibigyan na natin ng rationale. What do measures of central tendency describe in statistical analysis? Letter A, the overall spread of the data. Letter B, the most common or central value in data set. Letter C, the relationship between two variables. Or letter D, the variability of the data points. Ayan, para mas lalo yung magets po, lahat ng yan, ayan, ay okay, may kanya-kanyang ano po, definition siya ng kanya-kanyang terms po sa research. At lahat ng yan po ay dati nang naging tanong. Kaya i-take note na agad, i-take note na agad. Okay, ang una nating aalisin, okay, ang una nating aalisin diyan, ayan, focus muna tayo sa tanong. Focus muna tayo sa tanong. Ang inaas, ano daw po ang fino-focus ni central tendency? Okay, central tendency. Kaya ang una nating aalisin diyan, okay? Ang una nating alisin dyan is yung letter A, the overall spread of the data. Okay? When we say the overall spread of the data, ang tinutukoy niyan is measure of dispersion. Ulitin ko, measure of dispersion. Okay, the overall spread of data, measure of dispersion po yan. When we say measure of dispersion, dito nyo po makikita si range, si variance, at si standard deviation. Okay? Next po, ang next nating aalisin, malamang sa malamang, ayan, is letter C. Okay, the relationship between two variable, ayan, type of research yan, correlational research yan. Hindi naman yan, okay, hindi niya nasasagot ang tanong kung ano yung central tendency, kaya hindi natin dapat sasagutin itong si letter C. Ayan, so meron na lang tayong letter B at letter D. Okay? Nakikita ko sa comment section na ang sagot ng karamihan ay pumapalo. Pumapalo sa letter B. Pumapalo sa letter B po. Ayan, palakpak, palakpak, palakpak tayong lahat dahil ang sagot natin is letter B. Pero, ano ba yung letter D na yan? Excuse me? Letter D na yan, the variability of the data points, yan po ay tumutukoy from the word itself, measure of variability po. Measures of variability or variance po yan siya. Okay? Pero, okay, focus tayo dito sa letter B. Okay, ang central tendency, meron po yung tatlo. Okay, meron yung tatlo. Ayan, meron yung tatlo. Okay, sige, sige, sige. ang tatlo po is mean, median, at mode. Okay, tatlo yan siya napasok po sa umbrella term ng okay, central tendency, mean, median, at mode. Kapag sinasabi nating mean, ano ito? Okay, general average. Kapag median yung nasa gitna, okay? Nasa gitna ng ano, hindi siya mataas, hindi siya nasa baba. Yung nasa gitna, example, ano yung nasa gitna daw ng 4, 3, tapos 6, 2, pati 1. Okay? So, kung anong nasa gitna nun, i-arrange mo siya. Okay, 1, 2, 4, ayan, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Ang nasa gitna natin, 3. Kaya ang median is 3. Ganun lamang po. Ang mode naman po, frequently appearing. Frequently appearing. Example, 1, 2, 2, 3, 5, 8. Ang mode natin doon is 2. Okay, ganun lang po ka-easy. Kaya mean, median mode po ang pasok po sa central tendency. I hope na gets nyo na po. I hope na gets nyo na. Pasok tayo sa number 6. Sige, sige, sige. Okay, number 6. A researcher wants to understand how students from a different cultural backgrounds learn historical events in a classroom setting. The researcher selects a few students and closely follows their learning process for several months. Which type of qualitative research is most appropriate? A. Ethnography. B. Case study. C. Phenomenology. Or letter D. Grounded theory. Ayan, magbibigay ako ng 15 seconds to answer this. Sige. Ayan, napapansin ko, ayan, medyo matatalino ang taong bayan sa live natin ngayong gabi at konti lang ang nabubukulan. Ayan, natuto na ba siguro sa previous na pagpukpok natin o hindi pa? Ayan, malalaman natin yan. We still have 14 questions.
Okay, time is up, time is up. Ayan, nakikita ko po. Ayan, sige, sige, sige. Okay, nakikita ko po. Ang sagot po ng lahat, ayan, is letter A. Ayan, check natin kung may ibang sumagot ng letter A. Okay, letter A po, ang sagot ng karamihan. Ayan, interesting, interesting. Letter A po, ang kanilang sagot. Okay, okay. Start na ba tayo sa pag-rationalize? A researcher wants to understand how students from different cultural backgrounds learn historical events in a classroom setting. The researcher selects a few students and follow closely their process for several months. Which type of qualitative research is most appropriate? Tandaan nyo po, ayan, okay, sige, sige, kanya-kanyang rationale sila kung bakit letter A ang kanilang sagot. Na-appreciate ko naman po. Na-appreciate ko po na, ayan, sige, sige, okay, na may mga rationale sila. Pero dito tayo magpo-focus, ayan, sa rationale na ibibigay ko. Sige, sige. Ang una nating aalisin dyan, ayan, since letter A naman tayong lahat, hindi na ako magpapahirap, ang una nating aalisin dyan is letter D. Kasi when we say grounded theory, this refers to a method that develops theory. Ayan, this refers, nabulol na. This refers to a method that develops theories based on systematically gathered and analyzed qualitative data, emphasizing patterns and relationship. Kaya hindi natin siya isasagot. Hindi natin siya isasagot. Okay? Next, kapag sinabi nating phenomenology, ayan, easy lang po. Okay? Ito po yung live experiences. Ito po yung live experiences. Okay? Ito po yung pag-aaral ng na ano yung nararanasan natin at the present time. Example, biglang biglang nagka-earthquake at nag-research ka agad. Okay, ngayon siya nag-earthquake, ayan, ngayon mo siya gagawin. Phenomenology yan siya. Or biglang may nag-spread na na virus. Pag-aaralan mo ulit, phenomenology po ang approach na yan. Next, ayan. Okay, so before tayo mag-process sa phenomenology, okay, tandaan natin ulit, when we say phenomenology, approach siya, understanding individuals' live experiences. So, dalawa na lang. Okay, ethnography at case study. Sige. Kunin natin yung keyword. Okay, keyword tayo. Siyempre, ang keyword natin, how students from different cultural backgrounds learn historical events in a classroom setting. Pwede siya gawing keyword. Ayan. Kung ito yung keyword nyo, ayan, siyempre, ang ating isasagot, ethnography. Kasi nga, may cultural background. Pero, okay, hindi nyo, okay, dinerecho ang pagbasa. Anong ginawa ni researcher? Kumuha lang siya ng konting estudyante na kanyang, okay, ifa-follow, okay, sasama siya sa batang yan para tingnan niya kung paano sila natututo, ano yung impact, ano yung effect ng kanyang tribe, ng kanyang cultural background. For short, focus ka lang sa isang specific na culture, focus ka lang sa isang specific na respondent. Kaya ang sagot natin dyan is case study. Ayan. At mali kayong lahat, hindi po ethnography ang ating sagot. Ayan. Clap sa mga talunan. Ayan. Hindi po ethnography ang ating sagot. Case study. Very good po sa mga nakatama. I believe mga 2 lang or 3 ang nakatama. Sige. Konti lang ang nakatama. Ayan. Okay, hanapin natin. Excuse me. Okay, Sir J. Ayan, very good. Tama po siya. Ayan. Sige. Mukhang si Sir J lang ang nakatama. Okay. Isa lang ang nakatama. Okay, very good. Si Ma'am Alessandra. Okay, si Ma'am Alessandra, very good. At si Ma'am Shine Garcia. Okay, 3 lang po sila ang naging tama. The rest po, ayan, sumama kayong lahat sa kadiliman. Okay, nagpalinlang na naman kayo kay Satanas. Okay, sige. At least nga alam nyo na hindi tayo dapat magre-rely sa isang keyword lang.
Okay, hindi porket alam nyo na ang keyword na cultural background ay sisirkelan nyo na agad at hindi nyo na siya babasahin dahil mahaba ang tanong. May mga tanong po talaga sa board exam na ganyan ang approach. Ayan, na kung saan bibigyan ka ng isang keyword at yun na po yung isasagot mo. Pero, ayan, kapag babasahin mo, ayan, iba pala ang hinihingi niya. Hindi yung gusto mo. Ulitin natin, ayan, sa mga nabukulan dyan, hindi po, okay, hinihingi, ayan, ni board exam kung ano yung pananaw mo. Kailangan mong kunin muna kung ano yung hinihingi niya at that's the time po, kumuha ka na po doon at sagutan nyo agad. Ayan, lahat kayo, 90% bukol. Sige. Okay, hingi po ako ng kahit anong emoji po. Okay, para malaman ko if na-gets nyo na po ang number 6 at mag-proceed na po tayo sa number 7. Ayan, nakala ko ba wala nang mabubukulan? Sige. Ayan, sige. May nagbigay na ng kanilang mga emojis. Ayan, I believe na gets nyo na. Kailangan please, i-gets nyo na po. Okay, proceed na po tayo sa number 7. In qualitative research, which approach is most associated with studying lived experiences? Is it ethnography, phenomenology, grounded theory, or content analysis? Ayan, I will give you 15 seconds to answer this one. Ayan, sige. I-check natin. Ayan, may tumataya na. Ayan. Okay, nagiging hambugera na naman ang aking mga kapitbahay dahil parang alam nila ang sagot. Ayan, itataya ko ang aking kapitbahay sa inyo na siya kapag, okay, hindi letter B ang magiging sagot natin. Sige, mapapasa akin ang iyong kapitbahay kung hindi letter B ang magiging sagot ngayon. Sige. Okay, in qualitative research, which approaches is more associated with studying lived experiences? Is it ethnography? Is it phenomenology? Is it grounded theory? Or content analysis? Ayan. Kung makikita natin sa comment section, may sumagot ng letter B. May sumagot ng letter D. Okay, as in dog. May sumagot ng letter C. Naku po. Diyos ko po! Sige. Ayan. Okay, focus tayo ulit. Syempre naman, ang una nating aalisin dyan is ethnography. Okay, very good. Kasi nga, when we say ethnography, okay, isang specific community, okay, isang specific ethnic or isang culture or isang ethnicity ang ating pag-aaralan. For short, masyadong malaki ang research na yan. Hindi yan all about lived experiences talaga. Okay? So, letter B, letter C, at letter D na lang tayo. Okay? Letter B, letter C, at letter D. Hindi natin gagawing sagot si letter D. Content analysis, hindi po. Lived experiences, hindi po yan content analysis. Ayan, M&M yan ang letter D. At syempre, between letter B at letter C, ayan, ang isasagot natin is letter B. Okay, phenomenology. Okay, kunin nyo na lang po ang term na phenomena. Okay, mga nangyayari. Okay? Nangyayari or phenomenon. Nangyayari in the present times. Okay? So, when we say phenomena kasi, this refers, ayan, ito ay tumutukoy sa isang situation, ayan, na nag-observe na nangyayari on the present times. So, ang paraan, okay, para mag-get siya, okay, ang approach
dyan is phenomenology. Okay, ganun lang po ka-easy. Ganun lang po ka-easy. Ayan. Okay, magdiwang aking mga kaibigan na hambugera. Magdiwang tayo. Magdiwang tayo. Next tayo. Next tayo. Number 8. Sige, sige, sige. Ipac, bet ko itech. May pok bells ng Martilya Bell. Ay, ano yan? Sige. Okay, may ano tayo, may bisita tayo galing sa ibang planeta. Si Sir John Lawrence Salvo. Ayan, bet ko itech. Ayan, pok bells. Ala guys, mga pok daw tayo. Sige. Number 8 tayo. What is the mean in a data set? Letter A, the middle value when the data is arranged in order. Letter B, the most frequently occurring value in the data set. Letter C, the sum of all values divided by the total number of values. Or letter D, the difference between the highest and lowest values. I will give you 5 seconds for this. Ayan, sige. Kung nakinig kayo sa akin kanina, okay, madali na lang itong sagutan natin. Sabi ko kanina, sa central tendency, ayan, meron tayong tatlo. Meron tayong mean, meron tayong median, meron tayong mode. Okay, kapag sinabi nating mode, frequently appearing. Okay, magbibigay ako ng number. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 4. Ano yung frequently appearing doon? Siyempre, ang isasagot natin yung marami. Yung pinakamaraming nag-appear, ang mode natin doon is 3. Okay? Next tayo, ayan, kapag sinabi nating median, ayan, magbibigay ako ng number 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, 6. Okay, aayusin mo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At after that, hahanapin mo yung nasa gitna. Ano yung nasa gitna? Yun ang magiging median natin. Okay? So dito, mean tayo. Yung mean, ito yung ginagawa sa card. Okay? General average po. Mean. General average. Example, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 divided into 5. Anong sagot? Okay, 1 plus 2, 3. Okay, plus 3. Okay, 6 plus 4. Ayan, 10 plus 5, 15 divided into 5. Ang sagot natin 3. So, ang mean ng 1, 2, 3, 4, 5 is 3. Okay, so kung anong ibig sabihin ng mean, ano yung sinabi ko doon? Ayan, letter C ang ating magiging sagot. Letter C ang ating sagot. Ayan, sige. Kasi ang letter A, median yan. Ang letter B, mode yan. Ang letter C, okay, yan ang ating sagot. Sige. Sa mga tumaya, very good. Wala pong makukuha sa atin ngayon. Number 8, walang mapupukpok. Pero, ayan, proceed tayo sa number 9. Which of the following is the most effective way to increase external validity of an experimental study? Ayan na. Okay, letter A, increasing the sample size. Letter B, using a random sampling technique. Letter C, reducing measurement errors. Or letter D, increasing the number of variables measured. I will give you 15 seconds for this.
Ayan, sige, magbabalik tayo. Okay, nagbabalik na ang ating pambansang mamumukpok. Ayan. Sige, sige, sige. Which of the following is most effective way to increase the external validity of an experimental study? Okay. A, increasing the sample size. B, using a random sampling technique. Letter C, reducing measurement errors. Letter D, increasing the number of variables measured. Ayan, medyo siguro naghahang ang cellphone nila. Nasa number 6 pa ang kanilang talakayan sa ating comment section. Number 9 na po tayo. Move on, move on. Ayan. Sige, sige, sige. Number 9 tayo. Ayan, ang hinahanap dito, ano daw po yung pinaka-effective na way para mapataas daw po yung external validity. Sabi ng iba, ay ano yung external validity? Research na naman, mahihilo na naman ako. Okay, ganito na lang po. Para mas lalo nyong matandaan, kapag sinabi nating validity, it measures, what it intends to measures. Okay, tandaan nyo, validity yan. Pero ang validity kasi, nadi-divide yan siya, ayan, into 5. Into 5, correct ba? Yes. Meron tayong construct validity, meron tayong content validity, meron tayong criterion validity, ayan, meron tayong internal validity at external validity. Okay? Para hindi na kayo mahilo, ayan, supposed to be, sa ano to, sa final coaching ko to i-explain. Pero since, andito na nga tayo, explain na lang natin, ng simple. Doon na tayo ipapa-conflict. Ayan, at bibigyan natin ng actual net question for validity na yan. Okay, kapag sinasabi natin construct validity, magbigay ako ng halimbawa. Okay? Example, yung psychological test na dinesign siya to measure intelligence, di ba? Okay, ulitin ko, ang psychological test, ang design na yan is para ma-measure yung intelligence test. Kaya dapat, ayan, kailangan yung test na yan, dapat pure ang ina-assess intelligence, hindi yung problem-solving skills. Okay, hindi yung memory, intelligence talaga. Kapag ganon, ayan, may validity siya, may construct validity siya. Kasi when we say construct validity, it is what it is. It measures what the concept intends to measure. Okay? Kung ano yung hinihingi, yun ang dapat mong ibigay. Construct validity yan. Kung anong i-measure, yun ang ibibigay mo. Next, content validity. Okay? When we say content valid siya, magiging content valid siya kapag ang test mo ay relevant siya sa kung anong concept ang dapat mong i-measure. Okay, example, isa kang social studies teacher. Ang lahat ng tanong mo, ayan, ay pasok sa topic na, tinuro mo at pasok sa syllabus mo. Okay? Gets mo? Content validity yan siya. Next, ayan, dito tayo sa external validity. Ito yung hinahanap talaga natin. Kapag sinabi natin external validity, ayan, yung findings mo dapat applicable siya sa lahat. Hindi lang siya applicable sa isang place. Okay, external validity yan. Okay, example, ano mo is, epekto ng pag-inom ng alak sa mga buntis ng barangay, blah, blah, blah. So yun yung research mo, pero dapat applicable pa rin siya sa ibang buntis. Okay, para maging valid siya. Okay, ganun po. Ganun po yung external validity. So dito tayo, which of the following is the most effective way to increase the external validity para mas, effective ang gagawin natin external validity, malamang sa malamang, hindi natin isasagot yung letter C, reducing measurement errors. Bato-bato sa langit, ang sumagot ng letter C, pukpok. Hindi yan magiging sagot. So, meron na lang tayong letter A, letter B, at letter D. Ang next nating aalisin, letter D. Okay? Kapag darami yung variable, mas mahihilo ka na kung ano yung pinag-aaralan mo. Okay? Kaya hindi natin gagawing sagot si letter B, hindi gagawing sagot si letter D. Kaya dito tayo magfo-focus sa letter A at letter B. Ayan, sige. Maraming sumagot ng letter D, kaya maraming pukpok. Ayan, sige. Okay. Dito tayo sa letter A at letter B. Okay? Para
okay, mapataas yung external validity natin, okay, para maging applicable siya sa lahat, malamang sa palamang, hindi mo ipapalaki ang sample size para sa population. Okay? Hindi yan ano yan, wala siyang connection doon. Ang sagot letter B. Okay? Okay, ang lahat ng gagawin mo siyang random sampling technique para ang lahat ng respondents may equal opportunity to join. At syempre, mas marami yung set na makakapasok doon sa sample mo. Kaya mas mataas yung external validity. Kung sino ka mang sumagot ng letter A ka, ayan. Letter B po ang ating magiging sagot dyan. Letter B po ang ating magiging sagot dyan. I hope na gets nyo po kung ano yung pinaglalaban natin dito sa number 9. Proceed tayo sa number 10. Ayan. Sa mga nakasagot naman po ng tama, ayan, palakpakan natin sila. Ayan. Sa mga hindi nakasagot ng tama, ayan, balik kayo sa akin. Ayan. Sige, number 10 tayo. Which of the following best defines epistemology in research? Ayan. Is it A, the study of research design and methodology? Letter B, the philosophical study of knowledge and how it is acquired? Letter C, the application of statistical tools in data analysis. Or letter D, the study of ethical consideration in research. Ayan, magbibigay tayo ng 10 seconds para sumagot dito ang ating mga kapitbahay. Ayan, time is up. Ayan, ang hinihingi naman dyan, anong definition ng epistemology? Isa lang naman yan. Kapag sinabi nating epistemology, ayan, kapag sinabi nating epistemology, yan po, ayan, yung philosophical study, okay, of the nature, origin, and limits of human knowledge. Pag-aaral, ayan, ng knowledge, epistemology po, yan. Okay, ulitin ko, epistemology. Ayan, pag-aaral po ng knowledge. Kaya letter B ang ating sagot at walang mapupukpok sa number 10. Very good. Walang mapupukpok sa number 10. Ayan, sige. Ayan, proceed. Ay, wala pa. Okay, sa mga hindi po nakapasok pa sa ating final coaching na GC, ayan, sige, okay, magbibigay muna tayo ng commercial break. Ayan, i-PM nyo na po ako para makapasok na po sa final coaching GC natin. Ayan, ang final coaching natin is exclusive lang po, ayan, sa mga nasa loob ng GC, ayan, at magkakaroon sila ng 16 hours straight na review, okay? March 16 to March 18 po, 16 hours na review. Ayan, ang kanilang topic po is History, Economics, Geography, Social Culture, Anthropology, Research, Politics, Trends, and Issues at Teaching Approaches. Ayan, tayo nga 1 hour, marami na tayong natutunan. What if kung 16 hours pa yan? Ang day 1 natin, ayan, is focus po sa concept-based lecture at ang day 2 natin, ang ating tatalakayin po is yung mga actual exam, okay, questions. Ayan, sige. Ayan, so kung hindi ka pa, okay, nabubudol ng aming final coaching, ayan, bahala na ang aking barangay kapitana na si Ikashin na, okay, mag-advertise at magpabudol sa inyo. Ayan, sige. Okay, proceed tayo sa number 11. A researcher spends several years living within an indigenous community to understand how their historical narratives are passed down through generations. What type of research is this? Is it case study? Is it grounded theory? Is it ethnography or phenomenology? Ayan. Siguro naman dito, ayan, may karapatan na tayong sumagot kung anong sagot natin kanina. Ayan. Okay.
Sir, pwede ba namin kunin ang PowerPoint na to? Yes po, binibigay ko po, okay, ang PDF po ng aking review every night po. After my class po, ibinibigay ko po siya sa loob ng GC. So, kung nasa loob po ng GC, aba-aba, 10 plus, more than 10 plus na po ang hinahawakan nilang PowerPoint ko. Ayan, naka-PDF po yun sila lahat. Ayan, kung hindi ka pa nakapasok, abay mag-PM na. Ayan, sige. Dito tayo sa number 11. A researcher spent several years living within an indigenous community to understand how their historical narratives are passed down through generation. What type of research is this? Is it case study, grounded theory, ethnography, or phenomenology? Okay na, naging sagot na natin yan lahat. Phenomenology, live experiences. Case study, specific. Ayan, focus ka sa isang respondent or group of respondent. Grounded theory, medyo malayo yan. Ang sagot natin, ethnography. Ayan, sige. Very good tayo. Number 12. Which of the following best describes anonymity in research ethics? Ayan. Letter A, the research findings are kept confidential from the participants. Letter B, participants' personal identities are not linked to the data collected. Letter C, the findings is conducted in secret to avoid bias. Letter D, the researcher does not need to obtain informed concept. Ayan, sige. Okay, magbibigay ako ng 10 seconds for this. Ayan, sige. Okay, thank you sa nagbigay ng stars. Okay, okay lang po kahit hindi kayo magbigay ng stars. Ayan, free review naman to siya. Pero thank you pa rin sa nagbigay. Ayan, shout out po sa iyo. Ay, thank you sa stars, ma'am. Sige. Dito tayo focus sa number 12. Which of the following best describes anonymity in research ethics? Sige. Okay. Ayan, kung ma-obserbahan natin ang comment section, ayan, na-divide na naman po ang aking kapitbahay into 2 factions. May group 1 at group 2 na naman po. Ayan, 50% ay sumagot ng letter A at ang 50% naman ay sumagot ng letter B. Naku po. Okay, na-divide sila into 2. Ayan, pero ano bang sinasabi dito? Ano bang tinatanong dito? Ano daw po ang nag-describe ng anonymity in research? Okay, syempre that letter A at letter B ang inyong sagot. Ayan, aalisin natin agad si letter C at letter D. Pero bakit ba natin siyang aalisin? Okay, the researcher does not need to obtain informed concept. Hindi yan, X yan agad kasi nangangailangan tayo ng informed concept kapag humingi tayo ng data from the respondent. Kaya hindi natin gagawing sagot yan at hindi yan siya nag-describe ng anonymity. Ayan, next letter C. Ayan, the research is conducted in secret to avoid bias. Ayan, bakit sinisekreto ang research? Ayan, hindi rin po yan anonymity. Okay, dito tayo sa letter A at letter B. Okay, okay. Majority ay sumagot ng letter A. Okay, 70% ang sumagot ng letter A. 30% ang sumagot ng letter B. Pero check muna natin ang letter B. Okay, participants' personal identities are not linked to the data collected. Okay, sino sumagot ng letter B? Yan po ang ating sagot. Letter B po ang ating sagot. Kung letter A po ang sagot mo, mali po yan kasi the research findings are kept confidential from the participants. Bakit mo naman po, okay, itatago ang magiging resulta ng research sa mga bagay na kung saan kasama sila, okay, bilang respondent. Ayan. Hindi po letter A ang sagot natin. Kaya kung letter A ang sagot mo, ayan, mababalik ka ngayon. Hindi po letter A ang sagot. Intindihin po natin yung bawat choices. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang letter A. Ayan, sige. Okay.
Gets nyo po, anonymity, anonymous po dapat yung mga respondent para mapangalagaan natin sila. Okay? Para mapangalagaan natin sila. Okay, letter B ang dapat magiging sagot para maprotektahan niyo po yung research, yung mga respondent kailangan anonymous sila, hindi anonymity, hindi maging anonymity kapag ikikip niyo sa kanilang resulta. Letter A, dapat letter B ang sagot natin. Ayan, sige. Humihingi ako ng kahit anong emoji. Ayan, humihingi ako ng kahit anong emoji at tayo mag-proceed na po. Okay, so number 13. Sige, number 13 tayo. Which of the following research designs follow a group of students over time to assess how their understanding of global history develops? Ayan, is it longitudinal study? Is it cross-sectional study? Is it cohort study or experimental study? I will give you 10 seconds for this. Dahan-dahan lang po sa pagpukpok, sir. Baka hindi kami umabot sa board exam. Bakit, ma'am? Madami ka ng bukol? Ayan. Okay, nag-manifest ba ang bukol? Okay, virtual bukol lang naman to. Ayan, sige. Virtual bukol lang to. Ang nasasaktan po ang laptop ko, hindi kayo. Sige. Okay, kung makikita natin dito, ang sagot po nila is letter A. Okay, letter A po ang sagot ng lahat. May sumagot din po ng letter B. Sige. Okay. Check ko po muna ano pang sagot niya dito. Okay, letter A at letter B po ang sagot ng taong bayan. Sige, stuck sila sa letter A at letter B. Pero may sumagot ng letter C. Okay, interesting. Isa lang po ang sumagot ng letter C. Okay, tatandaan ko ang iyong pagmumukha kung sino ka mang sumagot ng letter C ka. Okay? Okay, sige. Focus na po tayo dito. Which of the following research design follows a group of students over time to assess how their understanding of global history develops? Okay, group of students po ha. Okay? Focus tayo. Ang una nating aalisin, syempre malamang sa malamang, anong una nating aalisin for you guys? Ayan, letter D. Okay? Hindi natin magiging sagot si letter D kasi wala namang cause and effect dyan. Okay? Kapag may cause and effect, may kinokontrol sa mga variable, ayan, that's the time na magiging ano po ang sagot natin, experimental study. Pero wala namang ganon. Okay? Am I audible? Naririnig ako? Audible lang ako? Sige. Okay, audible lang daw pala tayo eh. Naririnig pala tayo loud and clear. Okay? So letter A, letter P, at letter C na lang ang ating pinagpipilian. Okay, ang sagot ng lahat, letter A, may sumagot ng letter B pero konti lang at may sumagot isa lang ng letter C. Okay, isa lang ang sumagot ng letter C. Okay, hindi ko na siya mahanap pero may nakita akong sumagot ng letter C kanina. Okay, sige. Okay, ang next na aalisin natin dyan, syempre letter B, cross-sectional study. Kasi hindi naman yan long period of time ang pag-aaral na yan. Isang bagsakan lang po ang cross-sectional pero different po yan siya. Different team. Kaya, ayan, kapag ang sagot nyo po is longitudinal study, ayan, at ang sagot nyo po is cohort study, 50% correct na po kayo. So ngayon,
dito, ayan, nadi-divide tayo, ayan, ang ating point po dito is isa, laban sa lahat. Ayan, isa lang po ang sumagot ng letter C. Ayan, at lahat po ay sumagot ng letter A. Check natin. I-check natin ang question. Ayan, saan na yung sumagot ng letter C? Humanda ka dyan. Ayan, sige. Okay, which of the following research design follows a group of students? Okay, may grupo daw. Okay, to assess their understanding of global history develops. Okay, so it means pang long period ang pag-aaral na yan kasi nga fina-follow, okay? Okay, fina-follow itong group of students. It means pang matagalang research yan. Okay? Pero, i-check ninyo, ayan, group of student ang fina-follow. So, it means every year kapag continue sila sa research nila, hahanapin na naman nila yung group of students at sila lang always ang magiging representative, sila lang always ang magiging respondent po. Kasi nga, okay, when we say longitudinal study, ayan, when we say longitudinal study, ito yung, okay, pag-aaral na kung saan ang ano mo is pangmalawakan. Kasi nga, yun yung need sa research mo. Okay, gets ko siya. Pero when we say cohort study naman, para siyang longitudinal study, ayan, pero when we say cohort study, sabi ko nga, para siyang longitudinal study, pero it follows a specific group. Okay? Over time, to observe changes. Kung ano nga ba ang nangyari sa kanila. Ano yung naging impact sa kanila ng study mo at tinatrack mo sila over time. Kaya ang sagot natin dito is cohort study. Cohort study po ang magiging sagot, letter C. Kaya kung sino ka man sumagot ng letter C, ikaw po, shoutout po sa iyo, Ma'am Jamaila Cabelleza. Letter C po ang sagot niya. Kasi nga, ang tinatanong dito, group lang siya. Ayan, certain group lang. Ayan, cohort. Example, EDSA. Pero isang team lang ang yung kine-check kung ano yung naging impact ng EDSA sa buhay nila. So every year, papunta sa kanila as respondent. Ang magiging sagot, letter C. Okay, cohort study. Kasi dito group of students din. Hindi lahat ng estudyante, hindi siya longitudinal. Kaya, isa, laban sa lahat. Ang lahat ay mabubukol. Okay? Mabubukol kayong lahat. Ayan, isa lang ang tama. Okay, isa lang. Ayan. Ayan. Sige. Ay, nako, na-stress ako sa mga batang to. Proceed tayo sa number 14. Okay, ayan. Nagets po ba ang cohort at longitudinal? Ulitin ko, kapag longitudinal, yes. Okay, long period of time, keyword natin. Pero kapag long period of time, dinagdagan siya ng specific lang po ang pupuntahan mong respondent. Paulit-ulit sila lang always. Example, mga nakasama sa EDSA, ayan, cohort yun. Ayan. Sige, enough with that. Proceed tayo sa number 14. Ayan. May nabali na ba ang leeg dyan? Ayan. Okay, check natin ang mga leeg ng mga pinupukpok. Ayan, sige. Number 14. A teacher conducts observation in different school and notices that students in school with project-based learning tend to remember historical events better. From this observation, the teacher develops a theory about history education. What type of research approach is this? Ayan, is it deductive? Is it experimental? Is it inductive or longitudinal? Ayan, hala, 6/13 pa lang ako. Bugbog na sa pukpok. Ayan, sige. Okay, sobrang nabugbog. Ayan, para kung gusto nyong i-watch to ulit, i-upload ko to. Ayan, either mamaya or bukas sa YouTube. So, bukas, okay, fresh na itong mawawatch sa aking YouTube channel, Coach Uzair. At yung PPT na to, ayan, ay isesend ko rin sa ating GC for final coaching. Okay, mamaya. Isesend ko agad mamaya para pag-aralan nyo na ulit sa mga, question na hindi kayo, medyo knowledgeable. At ang sa last slide kasi andun na lahat ng ginawa kong last slide is yung mga correct answer nilagay ko sa laas. Para pwede kayo mag-test ganyan. Tapos after nyo i-answer lahat, okay, check na kayo kung tama ba ang mga pinagsasagot ninyo. Okay, dito tayo mag-focus. Okay, check natin ang
sagot nila ay letter C. Letter C ang kanilang sagot. Okay, sige, sige, sige. Letter C ba? Letter C ba ang sagot natin dito? Okay, check natin, check natin. Okay, ano ba yan? Ano ba yung hinihingi dyan? Wait lang. Ayan, sige, sige, sige. Okay, focus tayo, focus tayo. Ayan, inductive. Inductive research ang sagot ng lahat. Pero, ayan, ang sagot natin dito is letter C. Letter C tayo, letter C tayo. Inductive research po. Palakpakan natin ang lahat. Kasi nga, kung makikita ninyo, si teacher, ayan, ay nag-conduct siya ng observation. At nakita niya, ayan, okay, nakita niya kung paano, okay, yung ano ba yan? Si teacher nag-conduct ng observation sa iba't ibang school. So, iba't ibang school, iba-iba yung na-observe niya. After that, yung that na observation pinag-isa niya, okay, specific, ginawa niyang general, ayan, naging inductive siya. Ulitin ko kapag, okay, specific, okay, different school ang kanyang study, pero pinag-isa niya, lumaki, specific, naging malaki, okay, specific to general, inductive. Pero kapag malaki siya, nagsimula, okay, tapos pinaliit, general to specific, general, deductive po. Ayan. Kaya letter C ang ating sagot. Ayan, sige. Number 15 tayo. Which of the following research method is most appropriate for identifying causal relationship? Causal relationship. Is it cross-sectional? Is it correlational? Ayan. Or experimental? Or case study? I will give you 10 seconds for this. Ayan, sige, sige. Nakikita ko rin naman. Okay, nakaka-proud ang comment section. Nakita ko na. Okay, okay, sige, sige. Ang sagot po natin is correlational studies. Kasi relationship, kapag relationship, correlational studies po. Okay, experimental studies, kasi kapag experimental, experiment yan. Kapag experiment, ano bang meron? Cause and effect. Case studies, focus ka sa specific na tao. Okay, okay, okay. Proceed tayo sa number 16. Okay, last four na lang. Last four na lang, okay? Okay, proceed na tayo. Okay, matatapos na tayo sa live. What is the primary advantage of longitudinal research over cross-sectional research? Ayan, it provides a larger sample size. It allows researcher to track changes over time within the same individuals. It requires less time to complete, or it eliminates all sources of bias. Ayan, sige, sige, sige. Anong sagot niya dito? I will give you 10 seconds to answer this. Ayan. Kung nakikinig kayo sa explanation ko, gets nyo na po to. Madali lang to. Ayan, very good, very good, very good sa comment section. Nakikita ko naman po, ayan, natama ang kanyang sagot. Ayan, sige, sige, sige. Letter B po. Letter B po. Clap, 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 clap. Ayan, sige, sige, sige. Letter B po ang ating sagot. Kasi longitudinal po, overtime siya. Kaya nangangailangan siya ng malaking oras. Ayan, okay. Number 17 tayo. What is the primary purpose of basic research? Ayan, naging basic tayo sa number 17. I believe basic din to. Okay, basic din tong sagutan ninyo. I will give you 5 seconds to answer this.
Ayan, what is the primary purpose of basic research? Ayan, sige. Okay, una nating aalisin is yung letter D to test commercial product effectiveness. Hindi naman yan yung meaning ng basic research. Ayan, paulit-ulit na lang tayo sa definition ng basic research at okay, applied research. Ayan, or action research. Okay, kapag basic research, gusto mo lang mapalawak ang iyong knowledge. Okay? Gusto mong mapalawak ang iyong knowledge, basic research yan. Okay? So ano dyan ang nagsasabi sa ating explanation? Okay, letter B. Letter B po ang ating sagot. Letter A, real world problem yan. Action research yan siya. Okay, or applied research. Okay, letter B po ang ating sagot. To create marketing strategies for business, ayan, hindi naman tayo. Okay, hindi naman po entrepreneurship ang ating pinapasok. Social studies naman. Kaya letter B ang ating isasagot. Sabi pa ni Uncle Demonyo, letter B ang kanyang sagot kasi mahaba. Bato-bato sa langit. Ayan, madimonyo ka sana. Ayan, okay. Okay rin naman kapag mahaba, paminsan siya yung sagot. Pero wag po tayo ganun ang mindset always. Okay, clear natin yan. Pero kapag nangangailangan na talaga ng ganyan, hindi ko kayo ma-blame. Ayan, kukunin na lang ang pinakamahabang sagot, sabay dasal. Ayan, sige. Proceed tayo sa number 18. A researcher wants to study the learning habits of students from different social class. Which of the following sampling techniques would be the best way to ensure representation from each group? Is it simple random sampling? Is it stratified sampling? Is it purposive sampling? Or letter D, snowball sampling? Ito, na-topic na natin to sa ating last lesson, sa ating last session. Kailan yung last session natin ulit? Okay? Nung March 6, okay, na-lecture ko na to sa inyo, ang different sampling. Kaya dapat tama na tayong lahat. Sige. I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, sige. Okay, focus na tayo ulit. Ano ba yung keyword natin? Itong si researcher daw, itong si ating researcher daw. Ayan, gusto niyang makita yung habits ng estudyante from different social classes. Kapag sinabi ng social classes, ayan, si mahirap, si medyo mahirap, si medyo mayaman, pati si mayaman. Ulitin ko po, si sobrang hirap, si mahirap, si medyo mayaman, pati si mayaman. Okay? Different social classes yan. So, paano daw po makukuha yung learning habits ng mga batang yan? Anong gagawin? Anong gagamiting sampling technique? Hindi natin gagamiting snowball sampling kasi nga, alam mo, okay, kung sino yung mga mahirap, mayaman. Hindi ka, sino dito yung mahirap? Ayan, ay grabe ka naman, te. Okay, kapag ganun yung sasabihin mo, mag-snowball sampling ka. Kaya hindi po, okay, gagawin sagot ng snowball sampling. When we say snowball sampling kasi, paminsan, ginagamit yan siya kapag hindi mo alam kung sino yung respondent mo. Example, yung gusto mong target respondent mo, yung mga tao na kauwi galing sa Myanmar. So, hindi mo kilala kung sino sila, pumunta ka lang ng airport at may nakita kang isa, ayan, na may bit na bag, tapos made in Myanmar. Sabi, umuwi ka galing Myanmar? Yes po. Tapos nagtanong-tanong ka. Sabi niya, may kasama ka pa ba? May kilala ka ba na umuwi na kasama mo sa airplane? Sabi niya, yun. Ayan, just dumami ang yung respondent. Ang tawag dyan, snowball sampling. Kaya hindi natin siya magiging sagot. Purposive sampling po, ayan, another term for yan siya for judgmental sampling. Example, ang research mo, ang focus mo lang po is yung mga buntis. Ayan, syempre, hindi ka na pupunta sa mga lalaking malaki ang tiyan. Okay, focus ka lang sa mga babaeng buntis. Ayan, so yun yung research mo, doon ka lang magpo-focus. Kasi yun yung purpose, okay, kaya purposive sampling. Next, stratified at simple random sampling. Okay, dito tayo sa study, the learning habits of students from different social classes. Hindi ka gagamit ng simple random sampling na kung saan bunot-bunot ka lang, kung sino makukuha mo, yun yung sample mo. Hindi po. Okay, kasi different social classes, kailangan malaman mo kung anong yung habit nila. Ayan, kaya, ayan, andyan na yung population, i-divide mo na naman po sila according to socio-economic statuses. Okay, Team A, yung medyo mahirap. Team B, yung mga mahihirap. Team C, yung mga medyo mayaman, nakakaangat-angat.
Team D, yung pinakamayaman. After that, kukuha ka na ng sample. Okay? Dinistratified mo muna siya. Okay? Into different strata. Ayan. Divided into group. Ayan. After that, pipili ka na. Kaya ang sagot natin is letter V. Very good. Very good po kay Madam Anna. Ayan. Sige. Proceed tayo sa number 19. Dalawang item na lang po at matatapos na ang ating pukpukan ngayong gabi. Ayan. So, ang ating topic bukas po is geography, if I'm not mistaken. Okay, geography tayo. Sige. Geography ba? Sige lang, check natin mamaya. Which of the following best, defines a research methodology? A, the process of interpreting results. Letter B, the systematic approach to designing, conducting, and analyzing research. Ayan. Letter C, the process of writing a research paper. Or letter D, the specific software used for data analysis. Ayan, magbibigay ako ng 5 seconds to answer this. Okay, bukas geography tayo. Geography tayo bukas. Ayan. So, medyo tricky ang ating ating mga question bukas, pero I believe alam nyo na lahat kasi ang ginawa ko mga basics na dapat yung malaman. Doon na tayo gagawa ng mga edge ninyo sa final coaching. So, bukas makamasang question muna tayo sa geography kasi I believe yung iba dyan, yung mga sa tingin yung basics sa kanila medyo mahirap na yon. Kaya ang gagawin nating question bukas is medyo basic lang. Ayan, kaya okay, pasok kayo bukas, 9 p.m. pa rin siya. Which of the following best define research methodology? Ayan, sige. Very good po ang lahat. Letter B, systematic approach to designing, conducting, and analyzing research. Yung letter A, letter C, at letter D, eme lang yan. Letter B po ang ating sagot. Letter B, boy. Ayan, last number sa gabing ito. Which of the following is an example of Likert scale question in a social studies research survey? Is it A, how many hours per week do you study history? Letter B, what is your favorite historical period? Letter C, on a scale from 1 to 5, how strongly do you agree that history help us understand the present? Or letter D, please describe your experience with learning geography. Ayan, sige. Ayan. I will give you 5 seconds to answer this. Ayan. Sige, nakikita po natin na letter C. Ayan. Sabi pa ni Ma'am Marian Balang, ayan, letter C, itataya ko yung asawa ko. Ay, kawawa naman be yung asawa mo kapag nagkamali ka. Ayan, may papakainin pa ko dito sa bahay. Sige. Pero, ayan, kahit ay tinaya ninyo ang inyong asawa, ayan, tama po tayo kapag sinabi nating Likert scale kasi pasok yan sa survey questionnaire na kung saan nagbibigay ka ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Medyo agree, neutral, hindi agree, super hindi agree as in suffer. Yun po yung Likert scale 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At dahil dyan, letter C po ang ating magiging sagot. At dyan lang po natatapos ang ating lecture ngayong gabi. Ayan, regarding science. At nagpalakpo po tayong lahat. I-comment po kung ilang bukol ang ating na-receive ngayong gabi out of 20 items. Ayan, so bukas po, geography naman po ang ating itatalakayin bukas ng gabi. Ayan, sa mga hindi pa po nakapasok sa aming final coaching na GC, after this live po, PM na po tayo agad at humabol na po sa ating final coaching, exclusive mentoring po with Coach Uzair, ang dakilang mamumukpok. Ayan, sige. Ayan, so dito muna na mag-stop. Okay, paalam.